Grabe. So yun mga ka-friends, at maglilinis tayo ng CVT ngayon. So itatry natin itong bagong biling ano natin, impact wrench. Ito siya. So bali ito, hindi ko sure kung legit na makita ang brand nito or imitation lang. So nabili ko siya ng 1.6 at ipopost ko na lang yung link sa description natin, no? Pagka kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng impact wrench. Ngayon itatry natin siya. So meron na siyang dalawang kasamang battery. Yan. Tapos ito yung pinaka charger niya. Mamaya pagka ipakita ko sa inyo kung paano mag-function yung yung charging niya. Tapos meron siya kasamang mga wrench. Yan. Bali mga kapits, gagamit tayo ng 19mm para dito, tsaka 22mm para dito sa drive face. So unahin muna natin kalasin to. The moment of truth. One click. So ito siya. So almost 3,000 kilometers na yung tinakbo nitong motor natin. So ito pa lang yung ano niya. Yan o, yung mga gapok. Kapal na, medyo makapal na yung gabok. So lilinisan na natin to. Let's check natin tong bola. And the moment of truth. Yeah. Alright. Ayan. All goods pa yung mga bola niya. Baka JBT yan. Alright. Nga pala mga ka-friends, so ang gamit natin bola ngayon is 14 grams straight JBT, tapos naka kalkal pulley tsaka drive face tayo. Dito siya. Kalkal pulley, tapos yung slide piece natin is JBT, and then yung clutch spring natin JBT din siya, at ang center spring naka 1000 rpm, the same din dun sa natin, clutch spring natin nasa 1000 rpm din po yung gamit natin. So all goods naman para sa akin. Maganda yung hatak niya. Kung ang top speed niya nasa 100, okay, kaya pa naman mag 100, pero di ko pa sinagad kasi syempre hindi natin na galing, di ako ma top speed Mas importante sa akin yung arangkada, tsaka tsaka ginagamit ko kasi itong motor sa MC Taxi. So wala akong masabi, all goods yung hatak niya. Siguro meron na akong naging pasahero na mas mabigat ang timbang sa akin, so di naman ako nagka-problema. Ayos pa rin yung hatak niya. So yun lang. Tara, lilinisin na natin to. So
tatanggalin ko muna to para malinis na rin yung loob, tapos malagyan na rin ng panibagong grasa. Sa pagtanggal naman dito sa dito sa tornilyo nito, nagamit tayo ng 39mm na wrench. Ayan. Ito, ayan. Bumili ako ng extension para dito, kasi pagka dinirekta ko siya dito, masisira yung ano niya, yung dito, ayan, yan dito, ayun. So kaya bumili ako nitong extension. Alright, pagtanggal nito kailangan natin ng dalawang paa para may sumuporta, para hindi ililipad tong ano natin, clutch spring natin. Tapos ito na siya, tanggal na siya, and then dahan-dahan na natin tanggalin yung mga paa natin. Yun, diba? Ito na siya. Grabe, gabok. So, wait lang, tatanggal lang natin to, kalasin lang natin. Kailangan na natin palitan ng grasa. Alright, so medyo challenging lang dito sa part na to, kasi tatanggalin natin yung clutch spring nya, so medyo mahirap tanggalin to. So, kailangan natin ng masigabong puwersa para matanggal natin itong mga yung mga clutch spring na to. Siyempre unang-una tanggalin mo natin yung circlip, yung tatlong yan. Okay. So itago nyo lang to pag nawala niya, kasi kailangan talaga kompleto yung pagkakalagay niyan pagka ibabalik niya. So ito yung pinaka challenging part. Yan, dahil tinutukoy ko. Ang hirap tanggalin ito dahil napakatigas itong mga ito. By the way guys, correction lang, yung center spring pala, ay yung clutch spring pala natin is NCY, hindi pala siya JBT. So ito lang yung clutch, yung clutch lining lang, tsaka itong center spring ang naka JBT. Sorry naman. Ito, natanggal ko na. Yan. Nakalasan natin guys yung clutch spring, so kailangan talagang matinding puwersa para matanggal to. Ayan o, grabe naman so ngayon lilinisan na, so lilinisan na natin lahat yan. So yun mga ka-friends, so unahin lang natin linisin tong yung sa clutch natin, sa clutch assembly natin. So ito ginagamit kong so balang ginagamit kong panglinis is itong degreaser. So okay naman siya, effective naman siya para sa akin yan. So lalagyan ko dito, maglalagay ako dito siguro mga sa tansya-tansya na lang. Ayan. Tapos bababad ko muna bababad ko muna siya para matanggal yung mga excess grease niya. Yo. So yun mga ka-friends, at nalinisan na natin lahat ng mga CVT parts. So ito na yung susunod natin, yung sa niya, doon sa housing niya mismo. Ayan.
Nasimulan ko na. So kailangan na natin kuskusin na mabuti to para matanggal yung mga dumi-dumi na nakasiksik. Yeah. Lalo din sa part na rin, kasi doon naiipon yung mga alikabok. Kuskusin lang natin mabuti. Ayan, check na rin natin yung ano natin, air filter natin. Okay, the moment of truth. Yun. So, yun, medyo ano na rin siya. Medyo palitin na rin. Pero siguro sa susunod na lang, wala pa tayong budget. Mag-ipon muna tayo. So yun, lilinisan lang natin to, and then babalik pa rin natin, babalik pa rin natin yan. At yan, medyo madumi na rin, may mga gas na pupasok dito. I'm not sure kung saan nanggagaling yan, pero sige, let's do this. Oops, bagong lahat. Takpan muna natin to. Takpan na natin itong yan para hindi pasukan ng tubig habang nililinis. Yan. Babanlawan na natin siya. Banlawan natin ng maigi. Punasan lang natin siya ng maigi hanggang sa matuyo. So mamaya na natin ibalik yung mga parts niya para sigurado tuyong-tuyo na siya. So tandaan mo yung kalimutan takpan to, kasi baka mamaya pumasok yung mga dumi or tubig papunta dun sa makina. So i-assemble mo natin to. Unahin lang natin to, no, kasi medyo kailangan pa natin patuyuin yung maigi yun sa may, para dito sa clutch assembly. So dito muna tayo sa pulley set. Alright, so 14 grams straight tayo. So maganda pa naman yung ano natin, no? Medyo ayos pa naman, so gagamitin pa rin natin ito. Ang brand niya is GBT. Yan. GBT, baka naman. Wala pa siyang alog. So pahiran muna natin ng grasa. Yan. Pero yung saktong pahid lang. Huwag natin masyadong damihan kasi mamaya maipon, dito kakapit yung mga gabok. So mga tamang hagod lang. Yan. Yan. Ayan, gasahan na rin natin to. Pero mamaya pag na-assemble natin yung clutch assist natin, sasalpak na lang. Yeah. Ayan. Saktong hagod lang. Ayan. Ayan.
ang copy. Parang hindi naman kayo mahilig sa butterfly, ha? Walang hilig sa butterfly. Hindi sa inyo, Pasko pa rin. Kung ay magiging Pasko. Pasko talagang araw-araw pa rin sa inyo. Panalo na ng 5,000 pesos. Maraming salamat. So yun guys, at kailangan lapat siya, tsaka makikita yung parang kanal niya doon para may pasok natin yung circlip niya. Yan. Ayun, so mga ka-friends, at okay na nakapag DIY CVT maintenance na tayo. So ibabalik ko ng lahat to. So time lapse, let's go. Alright. Balik na natin lahat itong mga takip nito, itong airbox tsaka itong CVT natin. So yan, ito ipapakita ko ulit. Ito ginamit kong impact wrench. So ito siya. Ayan. Di ko lang sure kung legit na makita di ko lang sure kung legit to. I mean kung original talaga siya or imitation. So importante may magamit. So nakuha ko lang siya ng almost 1.7 sa Shopee. Ayan, meron na siyang kasamang battery, bali 2 pirasong battery.
or 2 sets of battery, tsaka isang charger. So as I have said kanina, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nagpa-function, no? Alright. Hello mga ka-friends, so ayan, babalik na muli tayo. So gusto ko lang i-demo regarding sa paano yung operation ng charging itong dalawang battery natin ng impact wrench. So ito yung kasamang battery dun sa impact wrench natin, tsaka ito yung pinaka-charging adapter niya. So ngayon sasaksak ko siya nang walang naka-charge. So kung papakita dito is kulay green. Ayan. So, meron naman siya indicators dito. Pag nakasaksak siya, iilaw yung kulay green. So, pagka meron na siyang pag meron na siyang battery na nakasalpak sa charger mismo, ayan. Umilaw na yung kulay pula or yung red indicator. So, pag naka full charge na siya, so sabi dito, iilaw muli yung kulay green na indicator. So yun lang guys yung niya, yung operation ng charging na adapter natin. So kung gusto niyo tong product na to, so ito siya. Ilalagay ko na lang yung link ng Shopee do sa description box. So huwag kalimutan mag-like, share and subscribe at i-hit natin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong i-upload kong video. Salamat po. Alright.